nagkaroon ng commotion doon, no? Yung inambahan ni Duterte si Leila de Lima. Tapos yung isang punto na napikon si Duterte dito kay Trillanes, akmang babatuhin niya ng microphone. After noon, 'di ba? Nakita ko nagtayuan yung mga supporters si Duterte, yung mga dating opisyal ng Duterte administration, at parang nagkaroon ng confrontation with you. Tama ba? Si former Executive Secretary Salvador Medialdea. Ano po ba nangyari doon? Una, gusto ko rin ilagay for the record, Christian, na nung dumating ako, hindi pa nagsisimula, ay binulong sa atin ng isang kaibigan na darating si Duterte, ano? At sinabi, baka tumabi kay former Senator Laila. So sabi ko, salamat sa tip at excuse me muna. Kaagad ko pinuntahan si Laila at sinabihan ko, Lai, pwedeng tumayo ka sandali at magpalit tayo. Sabi niya, bakit? Basta. Sabi ko, basta palit tayo. Father, let me know why muna. Sabi ko, kasi may nagsabi sa akin, dadating yung berdugo at ayoko makatabi mo. Ay, Father, if that's the case, let me stay here. Sabi ko, Lai, hindi pwede. But she insisted, Christian. She insisted and she said that I will stay where I am. So, nagtaas ako ng kamay, pinaalala ko na lang na, okay, if that is your wish, let me just remind you that let this be a further exercise of strengthening your character. No, pinaalala ko sa kanya yon na dahil alam kong hindi magiging madali at nakita nga natin na nangyari, ano. Madami kasi nagsasabi bakit inilagay doon, bakit pinagtabi. Yung po kasi yung hanay ng mga resource persons. So yun po yung talagang tinatayuan namin. At for some reason, tinabi rin eh. Parang pwede naman nila hindi itabi. Pwede naman yung abogado niya ang katabi ni Laila. Si Delgra. But talagang ginawa din nila. Parang sinadyaran na, which sabi ko, Laila won unanimously. She was like a zen, she was grounded, and napakaganda ng kanyang disposisyon. So doon sa tanong mo, Christian, ang nangyari ay, so 2, 3, pero parang 4 na beses pang umamba at nag-make face at mistulang papatol si Duterte. Pero yung 2 ang pinaka-obvious, ano? Lalo na yung may nagkaambahan sila ni Senator Trillanes at nung patayo na si Sani, nakapitan ko, sabi ko, relax. Tapos nakita ko kinapitan ni Duterte yung microphone from the neck at misulang bit-bitan, doon ako sumigaw. Sabi ko, sir, bitawan mo yung microphone. Tinuro ko yung microphone at malakas yung tinig ko. Nadinig na marami. Nadinig na marami. Yun marahil ang nag-trigger at sumalubong sa akin. Nakaupo pa rin ako. Wala naman akong planong tumayo. Si dating Executive Secretary at ang paturo sa akin na sinasabi na pari ka. Sabi ko, tinignan ko lang na hindi ko alam kung ano itsura ko noon, pero ang sabi ko ay, kaya nga ako nandito, pari ako. Okay. Yun ang pinika ko sa kanya. Teka, anong konteksto nun? Pari ka. Bakit? Ano bang masama sa sinabi niyo? Sinabi niyo lang, sir, bitawan niyo yan. Ano bang masama doon? Precisely. Siguro hindi siya sanay makakita ng pare na nagtatanggol sa katotohanan at sanay lang siya sa pare na nasa simbahan, na nakaluhod, nagmimisa. Sorry po, hindi po lang ako ganong klaseng pare. Ako rin nagmimisa. Ako ay nagdarasal sa tuwina, pero
ang turo sa akin ng aking kongregasyon ay manindigan lalong higit kapag ginikipit ang kapwa. Kumusta ba yung yung situation nun? Gaano po ba ka-awkward yun? Kasi magkakatabi kayo na magkakakampi, pero sa likod nyo, puro mga, karamihan yata Duterte supporters, no? Umalapit sa inyo. Malapit sa atin. In fairness, nandun ang mga kaibigan natin. Nandun si Attorney Kit, si Raislyn, tsaka ang isa pang abogado. Tatlo sila naroroon. Pero all the rest, yung hanay, yung haba na palabas ng session hall ay halos agrupado na nila. At nagtangkangang pumalakpak. Buti na lang ay napigilan sila at sinaway sila. Hindi nila nagawa yung antics na ginawa nila sa Senado. Tinangka, pero nabigo. Oo. Yung si Medialdea, ilan ba yung sinabi sa inyo? Kasi doon sa visuals, yung mga nakita ko po, yung mga images, parang siya parang confrontational, di ba? Yes. Tumindig siya, tapos kayo nakaupo. And you were arguing with him. Parang yun lang na, at least in my memory, yun lang ang nadidinig ko na pinagdidiinan niya na pari ako. Pero according to Kit, there were 2-3 others who were trying to parang gang up at gustong umabot sa akin, but naharang na lang. So, ganun sila Ganun ang siguro, ganun But I also have to mention, in fairness, na lumapit sa akin pagkatapos si ES Medaldia na nagpaabot naman ng nagpaabot ng dispensa, ng pasensya. Ano sabi? But, pasensya ka na sa kanina. Sabi yo, okay, salamat. Hindi ko na lang sinabi na yung asawa mo napakabait. Kilala ko yung asawa mo si Betty at mabait na tao siya. But nevertheless, it was I didn't expect that from him. Na dati kang ES tapos ganyan ang asta, parang goon. Oo nga, parang ang lakas ng dating niya tsaka ang laking tao niya, di ba? Lumapit sa inyo. Yes. Okay. Nabanggit nyo nung nag-uusap kayo ni Senator Leila De Lima and you were offering to exchange seats with her. Nung ayaw niyang pumayag, sabi niya, dito siya. Dahil doon siya na-assign. Sabi niyo, that could also be an exercise in strengthening her character. Further strengthening. Further strengthening her character. So far, how did it reflect naman on the former president? The fact that he came up with those antics. It just proved how the contrast. Sorry, ito lang pumasok sa isip ko. It was a movie of the Beauty and the Beast at its best. Laila was composed. Laila was even courteous na minsan tinuturo niya, naka-off yung mic po. Sabi ko, Laila, ano ka ba? Tama. Naka-off yung mic ni Duterte? Ni Duterte, nagsasalita. Tapos, sige pang tinutulungan pa niya. Yeah, sige pang yaw-yaw ni Duterte, kahit nakasuspend, sabihin niya, suspended nga. So, I don't know where Laila is able to draw such siguro likas siyang magalang at ayaw na may mapapahiya, but I saw that vividly in her, na she was being courteous and even assisting yung Berdugo. So definitely it was, if I would be scoring the performance as far as courtesy, as far as decency is concerned, Laila would have topped the charts, and negative si Duterte.